Good morning, everyone. Good morning. God is good. All the time. Another time. God is good. Amen. Amen. Yan, ngayon tayo ay dadako na sa pagsamba sa Panginoon. Pero siyempre, bilang magkakapatid sa Panginoon, binati niyo na ba yung katabi niyo ng good morning? O batiin natin sila ng good morning. Good morning. Siyempre, may pa-bless din. Sabihin natin, Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves me. Jesus loves you. Sigaw na natin na malakas sa mundo, Jesus loves us. Jesus loves us. Amen? Amen. Alright, purihin ng Diyos sa mga sandaling ito dahil sa dami ng ginagawa natin sa araw-araw ay nandito tayo upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. It's only by the grace and mercy of God in our lives. Amen? Tayo manalangin muna. Heavenly Father, the Creator of the heavens and the earth, thank you so much, Lord God, for this morning. Thank you for the words and communion of the Holy Spirit. Bless these children, oh God, to worship you in spirit and truth and pray in the Spirit. Lord, give us wisdom and knowledge to understand your word. Give us the spiritual understanding, oh Lord God, and open the eyes of our heart, open our spiritual eyes, oh God, na maunawaan namin, makita namin, ano ba ang buhay na nais mo sa iyong mga anak. At ngayong umagang to, Lord God, anumang plano ng Diablo, aming tinatalian mo nawasak sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Walang gawa ng kaaway ang magtagumpay sapagkat kami ay nasa ilalim ng dugo ng Kordero ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Lord, we pray nawa sa gagawin namin mula sa umpisa hanggang matapos, pangunahan nawa kami ng Banal na Espiritu. Thank you so much, Lord God. Come, Holy Spirit, we need you. Teach us, rebuke us, lead us. In the name of Jesus Christ we pray. Everybody say, Amen. Dahil natin tumayo. Pag-waitin natin na read your Bible and pray every day. Kristiyano ka ba? Dapat nagbabasa ka ng Biblia. At ang langit, araw-araw. Amen. Let's sing. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. And you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. And you'll grow, grow, grow. One more time. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. And you grow, grow, grow. Amen. Ang sabihin natin, God is so good. Amen? Amen. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to. One more time. God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good to me. Naniniwala ba kayo mabuti ang Diyos sa buhay mo? Amen. Pwede mo rin, Jesus loves me. Sapagkat napakabuti niya sa atin at mahal na mahal niya tayo. Jesus loves me. Amen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. One more time, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong.
sinabi ng 10 utos ng Diyos? Ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto, at tumango sa inyo sa pagkaalipin. Basayan din lahat. Huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa ipapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukol o maglilingkod sa inuman sa mga Diyos sa iyan, sapagkat ako si Yahweh ay magpapatuloy. Pagkasaan ko ang lahat ng maayos sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa kapaspalan. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat kaparusahan ko ang sinumang bumanggit ito na walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa, isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Aking araw, ginawa ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga nasa ito. Namahinga ako sa ikapitong araw, itinanggit ko ito at itinalaga para sa akin. Amen. May pangako po ang ating Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus sa 1 John 1:9. Kung ipapahayag daw natin mga kabataan ang ating mga kasalanan, maasahang ipapatawad sa atin doon ng Diyos ang mga ito sa ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang bawat isa ay dumako sa personal prayer. Let's all pray. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Good morning mga bata. Good morning. Yan. Batiin niyo muna yung mga katabi niyo ng good Good morning. Good morning. Good morning. Para walang breakfast, walang gana. Pag Sunday, parang laging inaan. So, last Sunday, ano yung message nung nakaraang Sunday? Ha? Ano yung message nung nakaraang Sunday? Yung mga Christian daw, o mga anak ng Diyos, dapat maging ano daw sila? Kagaya ng ano? Tigre at leon. Okay? Naintindihan? So, yun yung dapat natin maging character. So, yung mga tiger and yung mga lion, mga bata, meron silang characteristic or attitude ng pagiging leader. Okay? So, hindi tayo parang ordinaryong tao lang na kakain, matutulog, naintindihan, papasok sa school. Parang yung mga pusa, tsaka yung mga, tawag dito, yung mga aso. Ganun lang yung kanilang buhay. Kakain, matutulog, diba? Magpapakyut, bilaro-laro lang. Pero yung mga lion and yung mga tiger, meron silang tinatawag na nasasakupan. Okay? Naintindihan? Napanood niyo na ba yung Lion King na palabas? Oh. Diba? So meron silang kaharian. Naintindihan? Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Amen po? Amen. Oh, dapat ang ating vision ay malawak. Okay, kaya nga meron sa newsletter ninyo mga bata, World News. Diba? Merong
church news, merong Philippine news. Ibig sabihin, hindi lang pang nakabox yung buhay natin bilang Christian. Dapat malawak, meron tayong leadership na character or pagiging leader. Okay? Mga bata? Naintindihan? So, kayo mga narito, kayo yung mga magiging leader in the future. Hindi lang sa church, hindi lang sa school, and sa community ninyo. Okay? Naintindihan po? Iba sa inyo, magiging doktor, magiging teacher, magiging, ewan ko, papasok sa politician. Okay? Kung ano man yung mga magiging buhay ninyo sa inaharap, okay, dapat kayo ay maging leader. Amen? Mga bata? So, ngayon parang tinitrain na kayo sa church para maging leader. Okay po? Okay, dapat meron kayong mga dinadala sa church ng mga bata. Okay, bawat isa sa inyo dapat meron kayong dinadala ng mga bata, mga kaibigan ba? Okay, kakilala ba? Naintindihan? Yun yung patunay na ikaw ay leader at meron kang dinadala na kaibigan, kakilala. Siyempre muna, ipag-pray nyo sila. Diba? Meron kayo dapat mga prospect. O yan, diba? Ito, may ganito to sa church. Dalawa, naintindihan po? O yung ibang mga upuan, bakante. Naintindihan, hindi ka lang kung nagbakasyon ba, tinamad ba, hindi nasundo. Okay? So lahat tayo nga dito, tayo ay merong pananagutan sa kanila. Diba? Tama? O, nasa na yung mga ibang mga children na nandiyan dyan. O, dapat ay natin sila pinapalo or pinakamusta. So, ang message ngayon ay ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. Sabihin nyo nga, ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. Ang kapangyarihan. So, hindi tayo mga bata, hindi tayo ordinary yung parang mga mga citizen ng ating lugar. Bilang mga anak ng Diyos, meron tayong kapangyarihan. Hindi ito yung superpower na nakikita natin sa mga palabas, ha? Kaya ni Superman, ni Batman, or ng mga Avengers, hindi yun yung kapangyarihan na tinutukoy dito. So, kung narinig kayo mga bata ng message last time, tungkol sa Pagiging leon at pagiging tigre, yun. Okay, meron tayong kapangyarihan to lead the people. Tama? Tama ba? Kagaya ni Abraham. Di ba? Ni Isaac, ni Jacob. Sila ay mga naging leader. Okay, hindi lang ito mga bata patungkol sa kapangyarihan na parang dito, yung nakikita natin sa mga palabas. So, ang mga anak ng Diyos ay mayroong kapangyarihan. Maniwala man tayo o sa hindi, yun yung sinasabi ng Biblia. Ang ating Heavenly Father ay Creator. So tayo mga anak niya, meron tayong kapangyarihan. Di ba? Sa Genesis 1 chapter 26, 27, and 28, binigyan niya tayo ng authority. Di ba? To rule over His creation. Yun pa lang mga bata, meron na tayong kapangyarihan. To lead, to control, to rule. Amen? Amen po? So, sabi ito mga bata, marami nagsisimba every Sunday, pero yung pag-church natin ay hindi siya sapat. Yung nakikinig lang tayo ng mensahe, hindi yung sapat. Hindi lang tayo dapat maging listener. For example, ngayon, nakikinig kayo sa akin. Hindi yan sapat para matawag tayo na talagang anak ng Diyos or mga Christian. Okay? Naintindihan po? So, tinuturo ng Bible na yung pagsamba natin, pwede siyang magresulta ng pagpapala or judgment. Paghatol. Sabi nyo nga, pagpapala. Paghatol. O, hindi ito tumutukoy sa ano ha? Yung nagsisimba ka. Ngunit, kailangan yung pagsamba natin ay maging kalugod-lugod or accepted by God. Kailangan yung pagsamba natin ay tinatanggap ng Diyos. Yung pagpunta mo ba ngayong Sunday ay tatanggapin ng Diyos. Yung pagsamba mo ngayong Sunday ay tinanggap pa ng Diyos. O diba? For example, si Cain at si Abel. Pareho silang sumamba sa Diyos. Pareho silang nag-offer sa Panginoon. Pero isa lang ang tinanggap.
Di ba? Naintindihan yung isa, blessing. Yung isa, cursing. So, kaya kailangan pag pupunta tayo sa church mga bata, we need to remember na kailangan ang ating pagsamba ay maging kalugod-lugod. Hindi porke nasa church ka, nakaupo ka ngayon, di ba? Meron kang hinahawakang instrument, di ba? Meron kang hinahawakang ministry and all. Naintindihan? Hindi ibig sabihin nun ay accepted na yung pagsamba natin. Naintindihan po? Hindi porke natapos yung worship, okay na. Okay na to. Diba? Puso yun, diba? Okay na to. Oh. Hindi gano'n. Naintindihan. Dapat maintindihan natin yung konsepto ng pagsamba. Ang pagsamba natin dapat mga bata ay dapat katanggap-tanggap. Okay? So maraming tao nag-iisip sila dahil sila ay nagsamba or sumimba. Sila ay maituturing na bilang anak ng Diyos. Hindi porke nagpunta ka sa church or sumamba ka, nag-worship ka, ay anak na ako ng Diyos. Ganun na agad, anak na ako ng Diyos. Okay? Ngunit ang tinutukoy dito ay mayroong pagkakaiba yung totoong sumasamba sa hindi totoong sumasamba. Okay? Naintindihan? So, sabi ito, example, yung mga taga-Israelita at yung mga hindi taga-Israelita. May mga ganun sa pag binasa natin yung Bible, naintindihan? Merong konsepto na, sabi rito, yung mga hindi tunay na taga-Israel, sila ay mga tagalabas lang. Okay? So, ibig sabihin mga bata, hindi sila tunay na anak ng Diyos. Pero yung mga taga-Israel, sila yung tinuring na mga anak ng Diyos. Naintindihan po mga bata? Dapat nandoon tayo sa, nandoon tayo mga bata sa pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo dapat nandoon sa labas. Amen? Naintindihan po mga bata? Dapat ang pagsamba natin ay nagiging anak tayo ng Diyos. Okay? Hindi tayo parang ampun lang. Di ba? Naintindihan po? Yun yung dapat na maging pagsamba natin. So, maging totoong anak tayo ng Diyos. Meron silang konsepto rito mga bata ng pagtutuli. Okay, hindi ko alam kung alam niyo yung pagtutuli or circumcision. Pero meron yung meaning. Yung circumcision sa bansang Israel mga bata, hindi lang siya for cleansing, kundi yun ay pagiging anak ng Diyos. Okay? Sa time ng Old Testament hanggang sa New Testament. Okay? Naintindihan. Pero yun ay siya, kumbaga hindi na siya importante. Nung si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo, okay, naintindihan, tayo ay binigyan niya ng kaligtasan, hindi na siya importante. Ang mahalaga mga bata ay tinanggap mo si Jesucristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang salvation ng Panginoon, hindi na lang doon sa mga taga-Israelite, kundi para sa lahat ng tao. Amen? Yung salvation ni Jesus Christ, hindi na lang siya para sa mga taga-Israel, kundi maging sa mga Gentiles. Alam niyo yung Gentiles? Ibig sabihin outside doon sa mga tao ng Israel. Halimbawa, mga Korean, mga Pilipino, mga American, okay, European. Naintindihan po? Lahat yung mga bata ay mga hentil na may tuturing. Naintindihan po? Nung hindi pa namamatay si Jesucristo, yun yung kaisipan ng mga taga-Israel. So, pag tinuli ka, ibig sabihin, ikaw lang yung may karapatan na maging anak ng Diyos. And then, pag ikaw ay Israelita, ikaw lang yung may karapatan para maging anak ng Diyos. Outside doon, mga bata, wala na, hindi na mga anak ng Diyos. Pero nung namatay si Jesucristo at binigyan niya tayo ng kaligtasan, wala na yun. Naintindihan? As long as tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, meron ka ng karapatan para maging anak ng Diyos. Amen? Kaya ngayon mga bata, nakakasamba tayo kay Jesucristo sa ating Panginoon. Kasi meron na tayong karapatan. Sabi niyo nga karapatan. Yun yung natin, pinangahawakan natin. Dahil tinanggap ko si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, meron na akong karapatan para maging anak muli ng Diyos. Amen? Nagkakaintindihan po mga bata? Okay, so, sabi sa Matthew chapter 13, tinuturo dito na ang salita ng Diyos ay isang malaking pagpapala. Sabi niyo nga, isang malaking pagpapala. Isang malaking pagpapala.
Okay, so ngunit ito ay nagiging isang pagpapala lamang kung naiintindihan at pinapaniwalaan natin. Ang salita ng Diyos mga bata, magiging pagpapala lang siya at magiging totoo siya sa ating buhay kung paniniwalaan natin siya at naiintindihan. Parang sa pag-aaral, di ba? Pag nag-aaral tayo, mga lesson natin, naiintindihan? For example, sa science, may mga ibang mga estudyante naiintindihan nila yung subject or yung itinuturo ng teacher. Meron namang sobrang hirap na hirap. Sino yung magkakaroon ng magandang grades? For example, nagkaroon ng quiz. Sino yung magkakaroon ng chance na maka-perfect or makapasa? Yung naiintindihan yung lesson or yung hindi nakakaintindi? Yung nakakaintindi. Naintindihan po? Ganun din sa salita ng Diyos, hindi porque binasa mo yung salita ng Diyos, naintindihan, naunawaan mo na siya. Kaya hindi lang pagbabasa ang kailangan. Kailangan ding maunawaan, maintindihan natin ang salita ng Diyos. Especially mga bata. Ngayon, di ba, meron tayong program sa mga children. Di ba, yung i-train kayo para maging mag-share or mag-evangelize. So, kailangan, sabi ko sa inyo kahapon, di ba, kailangan experience ninyo yung blessing ng Panginoon, yung salvation ng Panginoon. Nang sa ganyan, pag nag-share kayo sa mga tao, maging makatotohanan. Halimbawa ako, di ba, nakaraan, pumunta ako sa Boracay. So, pwede kong sabihin sa inyo ano yung pinaka-detalye, mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa bonggang detalye. Kung ano yung itsura at karanasan ko tungkol sa pagpunta ko sa Boracay. Eh, halimbawa, hindi naman ako nakapunta doon. Sinabi ko lang, ay, ganito yung Boracay, ganito din. Pero hindi ko siya na-experience. Di ba? Ganito din mga bata. So, pag mag-share tayo ng salita ng Diyos, mga bata, kailangan naiintindihan natin, nauunawaan natin, para maging pagpapala siya sa ating buhay. Amen? Mga bata? Kaya ngayon mga bata, dapat inuunawa natin, iniintindi natin ang salita ng Diyos. So kung maririnig lamang natin ito nang walang pag-unawa, hindi ito makapagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Halimbawa si Abraham, si Jacob, si Isaac, intindihan si Joseph. Example si Joseph, kung hindi niya naiintindihan yung pangako ng Diyos, di ba? Hindi niya naikikwento yun sa kanyang mga magulang. Meron siyang panaginip, gano'n yung kanyang panaginip, yung detalye niya, talagang pinanghawakan niya. Kasi naintindihan niya, naunawaan niya yung pangako ng Diyos. Eh kung parang baliwala na lang para sa kanya. O parang si Esau, di ba? Natanggal yung karapatan niya bilang panganay. Kasi hindi siya naniwala dun sa pangako ng Diyos. Hindi niya naman naunawaan. Si Jacob, naintindihan niya yung pangako ng Diyos kay Abraham, dun sa kanyang tatay, kay Isaac. That's why si Jacob, bago siya isilang, nakahawak siya dun sa sakong ng kanyang kapatid. Di ba? So kasi gusto niyang ma-experience, gusto niyang maranasan yung pagpapala ng Panginoon. Kaya pinaniwalaan niya, inunawa niya yung pangako ng Diyos. At yun yung nangyari sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng pagpapala. Kailan niya ba si Jacob? Mga bata? O pag binasa niyo mga bata yung kwento ni Jacob, naintindihan niya, naunawaan niya yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? So pinagpala siya ng Diyos. Ganon din mga bata sa ating practical na buhay. Hindi lang, di ba, nagbasa ka ng Bible, ay okay na yun. Pagpapalain ako ng Panginoon. Pero kung hindi mo naman siya naunawaan, hindi mo siya naintindihan, hindi yun magiging pagpapala. Amen? Amen po? Oo. So, kaya maraming mga bata, minsan hindi sila umaattend. Kulang yung kanilang pagkaunawa doon sa salita ng Diyos. Nineneglect nila yung blessing ng Panginoon. Pero, ganun pa man, kailangan natin silang ipag-pray, yung mga ibang mga bata na nandiyan dyan. Okay? Di ibig sabihin, wala na sila, ay wala na. Okay? Kailangan natin silang i-contact, kailangan natin silang i-reach out, kailangan natin silang ipag-pray. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi ang blessing mga bata na tinutukoy dito ay yung tao. Okay? Hindi lang yung material blessing. The more na maraming taong nadadala sa simbahan at isesyaran, the more na meron kang pagpapala sa Panginoon. Amen? Gusto mo ba ikaw lang ang maligtas?
Mga bata, gusto nyo ba kayo lang maligtas? O, ang pinag-uusapan natin dito mga bata, ay yung kapangyarihan natin bilang mga anak ng Diyos. O dapat ikaw ay nakaka-influensya. Bilang anak ng Diyos, hindi ikaw yung nai-influensyahan. Halimbawa sa school, ikaw ay nakaka-influensya sa kanila. Tama? Tama ba? Hindi ikaw yung pinagmumulan ng parang discouragement, ikaw yung pinagmumulan ng bullying, iba, ikaw yung pinagmumulan ng sakit ng ulo ng mga magulang, ng teacher mo, ng mga kasama mo sa paligid mo. Hindi ganon. Dapat ikaw yung nagiging blessing sa kanila at pagpapala sa kanila. Amen? Kasi yun yung patunay na ikaw ay merong kapangyarihan na taglay bilang anak ng Diyos. Meron kang influence. Naintindihan na baguhin, naintindihan, maranasan ang kaligtasan ni Jesucristo ng iyong pamilya. Una sa pamilya mo, syempre. Hindi pwede mga bata na, ikaw ay nag-church, hindi pagdating sa bahay, ang ugali mo, malayo doon sa pagiging anak ng Diyos. Hindi siya nagiging tama. Hindi siya nagiging align. Dapat ay nagiging align. Ibig sabihin, kung ikaw ay ganito sa church, dapat pagdating sa bahay, pagdating sa school, pagdating sa community, ay same lang. Naintindihan po? Nagkakaintindihan mga bata? Kasi pinag-usapan natin yung kapangyarihan natin bilang mga anak ng Diyos. Kung hindi lang sa church, ang pinag-uusapan dito, hindi lang spiritual na buhay, even your social life, your emotional life, your mental, diba? Naintindihan? Anak ka ng Diyos, pero lagi kang bagsak. Diba? May problema. Naintindihan kasi ang mga anak ng Diyos, merong knowledge and wisdom. Diba? Anak ka ng Diyos, pero tamad ka. Diba? Hindi ka mautusan. So, merong problema. O, ang mga anak ng Diyos, mga bata, dapat naka-align yung ating buhay doon sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen ba mga bata? Okay, so ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay may kasamang paniniwala. Okay, importante mga bata na yung salita ng Diyos ay pinapaniwalaan natin. Amen? Kayo ba naniniwala kayo sa salita ng Diyos? Kami ng Bible, ang salita ng Diyos, kaya kanyang i-correct, kaya kanyang i-review, kaya kanyang baguhin. Okay? Naintindihan po? Para siyang espada na dalawa yung talim. Okay? Masakit pagka tumama sa ating mga puso at isip yung salita ng Diyos kasi bawat katotohanan ang sinasabi ng Biblia. Okay? Naintindihan po? That's why pinokorek tayo ng Diyos. Binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, kailangan natin siyang paniwalaan. Okay. Opo kayo dito. Okay. So, paano natin sasabihin na tayo ay naniniwala doon sa salita ng Diyos? Sa simpleng pagsasabi ng Amen. Sabi nyo nga Amen. Amen. Pero yung Amen natin, hindi lang dahil ni-required sa'yo na Amen ka. Hindi ganon. Kundi, sa puso mo, sa isip mo, yun yung paniniwala mo. Amen? Hindi kasi pwedeng pipilitin mo siya mag-amen tapos hindi niya naman naiintindihan. Okay? Pag naiintindihan mo yung salita ng Diyos, talagang automatic yan mga bata, makakapagsabi ka ng amen. Okay po mga bata? Amen po? Amen. So, ang pagsasabi ng amen ay nangangahulugan ng pagtalikod sa ating sariling kaisipan at kinikilala natin ang salita ng Diyos bilang katotohanan. Wala namang ibang katotohanan mga bata, kundi ang salita ng Diyos. Amen po? Walang ibang truth. Naintindihan? Ang mundong ito, puro kasinungalingan ang sinasabi sa mga tao, especially social media. Diba? Aakitin ka niyan. Maraming pera, maraming bahay, more influence, ganyan. Nakipapakita ni Satan mga bata, lahat ng karangyaan, lahat ng pwedeng ibigay sa'yo para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Okay? Pero ang Biblia, sasabihin niya, ang pinakamasakit na katotohanan sa atin. Minsan, hindi yun yung gusto nating marinig. Diba? Ang gusto marinig ng tao, puro magaganda. Diba? Naintindihan? Tama? Tama ba? Ang gusto marinig ng tao ay puro pagpapala, puro kagandahan. Naintindihan? So, sa ating mga bata, tinuturo yung
original sin. Kasi kailangan nating malaman mga bata kung bakit ba tayo kailangan iligtas. Okay? Kailangan mong maniwala na meron kang original sin, ikaw ay makasalanan, and kailangan mo sa Yeso Cristo. Nang sa kayo hindi ka maging mayabang. Ay, Lord, kaya ako naligtas dahil sa sarili kong kakayahan. Hindi ganon. Dapat lagi natin sinasabi, ina-admit na tayo ay nandito sa church, hindi dahil sa ating kagustuhan, kundi ito yung will ng Panginoon at pinili ka niya. Sinelect ka niya. Naintindihan? Sa dami-dami ng mga children, sa veterans, lagi yung sinasabi, ikaw ay isa sa mga pinili ng Diyos. Dahil meron siyang plano sa iyo. Amen? Ngayon, hindi niyo siya maintindihan. Okay? Ngayon, parang medyo nagdadawag kayo or hindi niyo siya maunawaan ng gusto. Pero darating yung time mga bata na, kaya pala ako dinala ng Panginoon sa church kasi ganito yung plano niya sa aking buhay. Amen po? Okay, so remember ang salita ng Diyos ay katotohanan. So ngayon dapat tayong magpasya. Kailangan mag-decide tayo. Tayo ba ay magiging taong tunay na nakikinig sa salita ng Diyos at tumatanggap ng pagpapala o yung mga taong nakikinig lang ngunit walang kasamang paniniwala? Anong mas gusto niyo mga bata? Yung tatanggapin natin yung pagpapala ng Panginoon o yung parang nakikinig lang tayo? Parang wala lang, tuwing Sunday, listener ka lang, tapos nakaupo ka lang dyan. Ano mas maganda mga bata? Yung tatanggapin mo yung pagpapala ng Panginoon kasi nauunawaan mo, option A, or option B, yung nakinig ka lang. Hindi pagkatapos nun, okay na. A or B? Okay. So, kung A ang pinili nyo, dapat nauunawaan nyo at naiintindihan ninyo ang salita ng Diyos. Amen? Lahat tayo gusto natin ng pagpapala. Sino rito mga bata ayaw ng pagpapala? Hindi lang siya yung tumutukoy sa yung blessing ng Panginoon. Lahat ng uri ng pagpapala. Pera. Lahat. Sino rito gusto ng gano'n? Pagpapala. Ayaw niyo pagpapala? Ayaw niyo blessing mga bata? Di ba? Karunungan, kaalaman, kapangyarihan. Di ba? Pera, lahat yun, ibibigay ng Panginoon. Pero, kailangan natin maniwala. Intindihan, tanggapin natin yung katotohanan ng Biblia. So, kailangan, sabi dito, ngunit hindi natin ito matatanggap. Halimbawa, hindi natin natanggap yung blessing ng Panginoon. So, ito ay nakakalungkot. Tama? Halimbawa, ngayong araw, nakinig ka ng salita ng Diyos, hindi mo na kuha yung pinaka-point ng message. Okay? Malungkot. Diba? Kasi hindi mo naunawaan. Pero kung halimbawa, after ng message, naunawaan mo, so yun yung tatawag dito, blessing para sa iyo. Kasi naintindihan mo yung mensahe ng Diyos. Kaya, tayo ay dapat nakikinig at naunawaan natin, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Lagi natin sabihin, mga bata, ang salitang Amen. Amen? Sa kanyang katotohanan at mamuhay na mapagpalang buhay. So, kailangan maging blessing din tayo sa ibang tao. Gumawa tayo ng desisyon ngayon. Piliin natin maniwala sa salita ng Diyos. Maunawaan ito at magsabi ng Amen sa ating puso. Tayo ay magkakaroon ng buhay na may kalakasan na nagmumula sa salita ng Diyos. Ang buhay na namumunga ng 30 times, 60 times, and 100 times. Higit pa sa inaakala natin na yun pala ay posibleng mangyari sa ating buhay. So, hindi lang ang buhay natin at ang ministry ng children ministry, hindi lang ito yung numbers dapat na i-aim natin, ginagol natin. Ilan kayo na? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Sabi nito, 30, 60, and 100. Ilan pa kulang? 15 lang. Ilan pa kulang? Para maging 30, ilan pa ang kulang ng 15? Ha? 15. Okay? So, kailangan maka-encourage pa tayo, makadala pa tayo ng mga tao, naintindihan, mga children. 15. Okay? And then more than that, 60 and 100 times. Hindi natin alam mga bata ang pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya niya yung mga bata. Kaya ng Panginoon ng lahat ng bagay.
kailangan lang natin siyang paniwalaan. Amen? Amen po? Okay, so pag hindi tayo naniwala, hindi mangyayari yun. Pero pag naniwala tayo, yun ay mangyayari. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga ng Diyos, kayang ilipat natin. Yung faith natin, kayang maglipat ng bundok. Okay na ba? Ito yung bundok. Pwede natin ilipat dun sa kabilang side. Kung meron tayong totoong pananampalataya. Pero pag wala tayong totoong pananampalataya, hindi yan mangyayari. Sa tao, yun ay imposible, pero sa Diyos yun ay posible. Amen? Yun yung kapangyarihan natin bilang mga anak ng Diyos. Naintindihan po mga bata? So kaya, huwag natin na ilalang lang yung pagiging anak ng Diyos natin. Dahil tayo ay mga leader, tayo ay meron kapangyarihan na mula sa Diyos. Yun yung wala mga bata sa mga hindi anak ng Diyos. Yung kapangyarihan na nagmumula sa ating Heavenly Father. That's why kahit tayong lahat na narito, tayo ay pinili, tayo ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Hindi lang sa church. Naintindihan po kung saan tayo nandoon sa school, trabaho, kung saan man sa pamilya natin. Ikaw yung mag-lead at ikaw yung mag-share ng salvation sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. That's why it is very important na sa murang edad ninyo, at your age, meron lang nakatanim na salita ng Diyos. Kasi yun yung magiging kapangyarihan ninyo pag dumating yung time na kayo ay lalaki na. Especially mga grade 6, mga grade 7 na, mga grade 8 na iba, o magiging youth na kayo. Okay? Sa school ninyo na pupuntahan at papasukan, andyan nyo ma-encounter ang lahat ng works ni Satan. That's why kailangan maging matatag ang inyong pananampalataya mga bata. Amen? Dapat hindi lumiko doon sa landas na gusto ng Panginoon. Dapat lagi tayo naka-move forward at lagi nakatingin kay Jesucristo. Amen? Okay, so yun lang mga bata. Ngayon ay punta na tayo sa groupings. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Ngayon tayo ay dadakan sa pagbibigay habang inaawit natin ang Count Your Blessings. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. One more time, sing. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Tayo po lahat ay tumayo. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon habang inaawit natin ang the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
manalangin. Dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe na aming narinig. Nawa, Panginoon Lord God, ang aming pagsamba sa araw na ito ay maging katanggap-tanggap at na-receive namin, Panginoon Lord God, ang pagpapala mo, Panginoon Lord God, na maranasan namin ito, Lord God, 30 times, 60 times, and 100 times. Tuloy nga, Panginoon Lord God, na kami ay mga anak ng Diyos at mayroon kaming kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon Lord God. Bigyan mo kami ng power and authority, knowledge and wisdom, righteousness and holiness. Kailangan namin, Panginoon Lord God, hindi lang sa church, kundi sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon Lord God. Nawa, Panginoon Lord, ay maging pagpapala ang bawat isa sa aming community, sa aming pamilya, sa aming school, mga trabaho namin, Lord God, Panginoon, Ikaw ang Diyos, na maparangalan sa aming mga buhay. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami at gabayan mo kami, Panginoon, ng iba na Espiritu. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, mga bata.